beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kevin Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ay yung January 18 to 2026. Maraming salamat muna kay EMC Square 2. Yan. Sa iyong thanks donation, sir. Marami pong salamat. EMC Square 2. Sa iyong thanks donation. Guys, tingnan, ay punta kayo sa ano niya, sa channel niya kasi baka magustuhan niya yan. Ganyan siya. EMC Square 2. Maraming salamat po sir sa inyong thanks donation. Maganda yung ano niya kasi yung mga music niya, kapag gusto niyo ma-inlove muli at mga magkakaroon ka ng senti-senti situation. Yan, nandun. May mga music kasi siya. At syempre, sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok ko dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatawa ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi po yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea ano mga sitwasyon na need to be aware or dapat change of decision or maaaring makatulong din sa inyo. Pero kung gusto mo na positive lang ang gustong marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, Scorpio. Feeling burden, ganun. Tingnan natin na, okay, andito ka sa sitwasyon mo na, syempre nakakalungkot ka na may mga sadness situation ako na nakikita sa iyo. Yan, nandun na rin yung pagiging independent situation mo, no? Ganyan, parang you are more on independent and more on discipline when it comes to yourself, sa iba sa inyo, is merong magtatapos sa buhay mo. Ibig sabihin, is meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na natatapusin and mag-i-start ka ng bagong simula. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May importanteng bagay isang sitwasyon, parang big decision to, no, sa iba. Yan ang nakikita ko dito. But still naman, kahit na magkakaroon ka ng ganun, is magkakaroon ka pa rin ng reminiscing from the past situation or magkakaroon ka pa rin ng interest sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Parang hindi siya totally ending. But, parang nandun ka lang sa point na, okay lang, parang hanggang sa point. Basta masaya ako, parang nandun ka sa happy, single, and contentment situation na hanggang sa point. Or may asawa ka man or wala, hanggang sa point na yan, being an independent person sa nakikita ko sa iyo dito. May mga maalala ka daw sa mga nakaraan o marirevisit mo yung mga the past situation mo sa nakikita ko sa iyo dito. May marirevisit ka. And may mga tension na hindi pa totally natatapos sa nakita ko dito sa iyo. It's still burden. Pero iba sa inyo is may pagtahak ng bagong journey into your life. Okay. Medyo nagkakaroon ng mga struggle, pagdating sa mga tao na nasa paligid mo or pwedeng ito yung mga tao na nakakausap mo. Yan, kung ilan man sila, yan, nagkakaroon ng mga struggle dun sa sitwasyon na yun. Sa nakikita ko sa'yo dito. Or pwede rin na may mga point na mga kanya-kanyang opinion, no? Sana walang conflict ako nakikita sa dito, pero nakita ko dito there's a struggle or maaaring yung sa utak mo nagkakaroon ng conflict situation sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. May bagong simula ako nakikita sa iyo Parang may nakikita ako dito na isang tao or maybe this is you. Tahimik lang siya pero nagmamatsyag. May taong tahimik pero nagmamatsyag. So, iba naman sa inyo is someone is spying. Or maybe you're spying. Pwedeng ganun. Or pwedeng ikaw rin yun. Meron kang 9, 8, 17, 28, and 24. Meron kang Pisces, Libra, Sagittarius, Leo, and Virgo. Okay, dito, may ganun nga. Magkakaroon ng mga transformation into your life. Ang sinasabi dito,
But masaya ka naman sa ginagawa mo. Yun. Alam mo, handito yung confidence mo, alam mo what is your purpose in life, or ano yung mga i-main concern mo, o ano yung mga tututukan mo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, is may mga papuri ako na nakikita sa'yo, or may mga taong pupuri sa'yo, or may mga tao ka na pupurihin, marami man yan o kaunti, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Maaaring magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or quarrent when it comes sa mga tao na malapit sa iyo, or pwedeng nakakausap mo, or mga tao na bago mo kausap, nakakilala, or sa isang lalaki. Or maybe this is Eve. You are more on looking to the future. Pwede rin na you are looking to a love, or hinahanap mo, o nakafocus ka sa mga tao o sa tao, o nakafocus yung point mo sa tao na na mga mahal mo sa buhay, or yung iba sa inyo, maybe you're searching for a love, ganyan. Maaaring nandun yung pag-iisip na kung sino yung nagiging totoo sa'yo, pwedeng ganun. Some must give you a love, or ikaw ang magbibigay ng love. Makaka-receive daw yung iba sa inyo ng gift, or pagmamahal, o pagpapahalaga, or maybe you will give a gift with someone, o pagmamahal o pagpahalaga. Vice versahin natin na yung iba sa inyo, magkakaroon daw kayo ng mga reflection talaga sa from the past, pwedeng ganun, or nandun yung mga lungkot, feeling emotions, stress, depressions, iba, yung feeling lost, pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? Parang nandun ka sa point siguro na iba na parang binibigay mo yung lahat, o kaya iniintindi mo naman, ginagawa mo naman, nagiging patient ka man naman, but nakakaramdam ka ng lungkot. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Pero hindi ko nakikita yung negative thinking. You always in a positive way kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. There's a loss situation. Ako nakikita siguro sa iba is may mga naganap, o sana hindi maganap sa iba, na there's a loss, may mga nawala sa buhay, no? Pet man yan o mahalagang tao sa buhay mo sa nakita ko, or pwede mga loss, kung ano mang loss ang meron ka, loss of love, loss of trust, loss of hope, loss of something, loss of valuable things, yung mga ganyan, kung ano mang loss yan sa iba sa inyo, no? Yun. There's an ending situation, tulad ng sinabi ka kanina, may mag-i-end sa buhay mo, sa nakikita ko ito, and you try to make it balance din sa iba naman. Yan. Merong crush. Either may tao na may nagkakaroon ng paghanga or crush sa'yo, or maybe ikaw ito sa kanya, i-vice versa natin, sa nakikita ko dito. May crush. Merong tao, there's an affection, ako na nakikita sa'yo, no? Yan. Tingnan natin ang iyong energy. May happiness ka nga joy and happiness coming, no? Or nakakaramdam ka ng joy and happiness with someone. May freedom Energy ni Scorpio. Okay. Ay, devil. OMG. Okay. May devil ka. Energy mo. Okay, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na you feeling trapped, or you feeling stuck in your life, no? Hindi ko alam in what way pero siguro iba doon, you feel natatrap ka, or nai-stuck ka, or nai-stagnant ka sa isang sitwasyon mo, sa sitwasyon mo sa buhay mo. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip with your own. Parang you are more on trusting to your intuition, o may mga sitwasyon na may mga iniintindi ka, o naiintindihan mo, or may mga sitwasyon na magkakaroon ka na ng awareness, or magkakaroon ka na ng kamalayan sa buhay to decide. Pwedeng ganun, no? Parang nandun sa iba sa inyo is nandun ka na rin sa point na energy mo kasi is parang mas more kang magpo-focus to make it real, or magkaroon ng clear goal this time. Parang nandun pag-iisip na yun, no? Parang nandun ka rin sa point na nag-iisip ka in advance situation, parang advance yung thinking mo this time sa nakikita ko sa'yo dito.
Andun din yung awareness, when it comes sa'yo Hindi pagiging awareness mo. Siguro sa mga nakakausap mo, sa mga paligid mo, sa pera mo, sa business mo, sa trabaho mo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron kang mga sitwasyon, pwedeng may mga gusto kang sabihin, or may mga gusto kang kausapin, or gusto mong iparamdam yung nararamdaman mo sa iba sa inyo, pero pinag-iisipan mo kung makakagood ba siya or hindi. Tama ba siya or hindi, o kaya naman kinikimkim mo na lang yun. Sa iba, depende kasi sa ano yun. Tingnan natin na yung parating. Parating kay Scorpio. Parating kay Scorpio, please show me. Parating po sa kanya. Parating. Okay. Pwedeng malaman ko to, universe. Ba, puro cups Parating sa'yo. Connected ka ba sa kay Leo? Pisces, Cancer, Scorpio. Yan. And then, Aquarius, Gemini, Libra. Yan. Okay. Well, kung sino man siyang element. Wala naman dito yan. Okay, parating sa'yo. Ang parating sa'yo is there's an offering. Ako na nakikita sa'yo. Vice versa tayo There's an offering situation. Pwede makaka-receive ka ng text message, communication information sa mga nabanggit ko kanina. Or ikaw ito sa kanya. Yon. Ang nakikita ko rin dito, may mga pagkikimkim na magaganap o mangyayari sa'yo. Parang meron kang kinikimkim na isang bagay, isang sitwasyon na hindi mo masabi, maybe, sa iba. Yeah, may pagkikimkim na nagaganap, sa iba sa inyo. And then also, or may kinikimkim. And also, parating sa'yo, may mga on and off action ako na nakikita na maaring gawin mo. Basta on and off siya. Nandun din yung mga nagkakaroon sa iba sa inyo ng mga self-questioning, maraming tumatakbong question sa isipan, or maybe iba sa inyo feeling stuck, or may mga nagkakaroon ka ng mga dissatisfaction, di ba? Pwedeng ganun. Pero kahit na nagkakaroon ka ng dissatisfaction, hindi ka nagpapabothered or you're still focusing pa rin naman kahit papaano. Nahandun din yung pagiging patient mo sa nakikita ko sa'yo dito, And then, nahandun din naman yung controlling when it comes sa feelings mo this time sa nakikita ko sa'yo dito. Iba naman sa inyo is nahandun ka sa point na naghihintay kayo ng sign or maybe may mga hinihintay kayo sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is, yun nga, meditation, maaari may mga nagme-meditate. Mag-ingat din kayo. Ang parating din kasi, hindi ko alam kung mananakit ba yung batok mo, yung likod mo, yung balikat mo, yung balakang mo. May pananakit sa bandang likod. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Kahit na nahandun ka sa point na nagkakaroon ka ng dissatisfactions in life, is handun pa rin yung strength mo in life, sa nakita ko. Pilit ka pa rin na nagiging malakas yung loob, tapang, handun pa rin yung tibay at saka yung katatagan mo in life. Meron daw offer sa'yo sa universe, but you cannot recognize daw yung sitwasyon na yun. O maybe hindi mo lang talaga nare-recognize yung message na binibigay niya sa'yo, Mag-focus ka sa mga repeating numbers. Yan, kung ano mang repeating number na makikita mo. Research mo na lang din sa YouTube, Halimbawa, 111, 222, ganyan, 444, pwedeng ganun, sa iba sa inyo. Yun. O kaya may mga opportunity ako na nakikita sa iyo na hindi mo napapansin. Ganyan. Bagong simula parating sa iyo. May bagong magsisimula sa buhay mo. Pagsisimula, ako nakikita sa iyo. O sa parating sa iyo is magiging busy ka raw or merong mga bagong project or there's a big project
ako nakikita sa'yo or pwede rin naman na may mga importanteng bagay or mga big events, parties, surprise, pwedeng gano'n na parating. Mga getting together, either close relationship man yan, family unity reunion, pwedeng gano'n. Andun din yung achievement. Hindi siya gano'n kalaki actually, pero there's an achievement. Ako nakikita sa'yo, enjoyment. You will enjoy the fruit of your labor and success sa nakikita ko rin sa'yo dito. And then also, may pag-uwi o pauwi. Yan, malayo man siya o malapit. Yun ang nakikita ko. May coming home. Baka iba sa inyo is may mga asikasuhin kayo na mga papers and documents. Pwede related to a government o kaya is kung saan yan, travel. Kung basta papers and documents, baka meron kang importante mga document papers na hinihintay o baka ayusin mo, baka pipirmahan mo, pwedeng gano'n, o ipapasa mo. May mga gano'n ako nakikita sa'yo. Tingnan natin ang iyong, o baka may mga dapat kang ayusin. Tingnan natin na iyong dapat iwasan. Scorpio dapat iwasan. Okay. Ganun. Okay, dapat mong iwasan. Ano ba yung baliktad? Okay. Okay, dapat mong iwasan mo panghinaan ka ng loob. Siyempre, iwasan mo yung frustration. Iwasan mo mag-isolate kasi hindi rin siya nakaka-good Basta enjoy life. Enjoy lang as long as masaya ka sa ginagawa mo, gawin mo kung masaya in a good way, no? And then syempre iwasan mo rin yung makontrol at ma-manipulate ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Iwasan mo rin na if ever na there's a person na basta palagi ka magtatara sa intuition mo palagi. Yan. Bago ka magdesisyon, mag-action, magsalita, or mga bagay na gusto mong hakbang o i-move, you need din kasi na i-analyze yung mga bagay na yun, yun ang sinasabi. Habaan mo rin yung pasensya mo. And then, iwasan mo yung masyado ka maging over-emotional or mga taong very emotional or mga being exaggerated or mga tao no? Yung mga pagtatampo, iwasan mo yan, o yung mga taong matampuhin, yung overacting, o yung mga taong overacting, iwasan mo yun. Yung mga tao na hindi totoo, o ikaw being hindi totoo, iwasan mo yun, di ba? Yung mga nagtaong nagpapanggap o nangliling lang, iwasan mo yun. O kung ikaw ito, iwasan mo yun. Yan. Yung mga selos-selos, if ever na meron man yan, o yung mga taong siloso, hindi naman kailangan ng ganun, di ba? Yan. Equal. Iwasan mo yung mga chismis din, yan. Iwasan mo yan, Yan. Or makisawsaw sa mga chismis, ganyan. Siyempre, hindi wag mo baka naman na oo ate hindi naman ako nakikisawsaw sa chismis pero sinusuportahan mo. Hindi rin siya good, 'di ba? You need to give your advice din sa nakikita ko dito. You need to speak the truth na wag ganon, dapat ganito, ganyan. No, mas ganon kasi ang pinaka the best. But nasa sa inyo yan kasi buhay nyo yan. Yun, iwasan mo na lang yung mga pagsisinungaling o umiwas ka sa mga taong sinungaling o mapagpanggap. Yan, ang mga dapat mong iwasan. Mga moody type, ganyan, or mga taong moody, iwas ka na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love. Devil lagi. Devil. Hello, Devil. Ayan, dumadami si Devil. Pangalawa na yan. Sama ng tingin ni Devil, Love po. Okay. Okay. Sa iba-iba to. Kung kayo is single. Uyo. Meron. Pero, ba't ganito? Okay. Kung single kayo,
Kung single kayo, itong tao na 'to, may makikilala ka sa mga single diyan, pero you need to maging aware ka lang din ano sa nakita ko dito. Kasi meron siyang situation na hindi tapos. Puwedeng may connection siya sa iba or meron siyang mga, tension na hindi pa natatapos, ganyan. Or puwede rin itong tao na 'to is may anak siya, 1 o 2, 'no, sa iba sa inyo. Or maybe this person is matagal na rin siyang kilala sa iba sa inyo na maaaring magkakaroon uli kayo ng connection, itong tao na 'to. Pero ano, may blockage dito sa relationship na 'to, sa makikilala mo. May blockage, either sa'yo may blockage or sa kanya may blockage, but there's a blockage, 'no, ako na nakikita dito, 'no, may blockage. But mag-trust ka na lang sa intuition mo. Okay, sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay kasi dito, isa sa inyo is tumahak ng iba ng situation. Either talagang there's a loss situation, no? Pwedeng gano'n, nawala na talaga. O kung hindi man siya nawala sa iba sa inyo, is, sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo is hindi naging totoo. Nagkaroon ng pandaraya o panlilinglang sa situation. Naging toxic yung relationship na ito, no? Pero handun pa rin na dahil sa mahal, dahil sa mahal mo or mahal ka niya, vice versa, naging patient yung isa sa inyo, no? Kumbaga pinilit pa rin niyang ma-recover itong relationship na to, Pero dumating talaga yung sobrang stress, anxiety, depression in this relationship. So nakita ko dito, hanggang may pag-iwan sa ere. Ang nakikita ko dito, naiwang mag-isa. Ganon din naman sa mga, kung may mga namatay na rin, yun, may pag-iwan sa ere. Naging very independent na rin yung isa, no? Yun. But still, naging matatag naman din. Yun nga lang, nagkakaroon lang din ng, isa sa inyo nagkakaroon lang din ng lungkot, isolation, or panghihinayang in this relationship. Ano? Maybe ikaw ito or siya. Ganun din naman sa mga nawala na rin na buhay. And then, sa nakikita ko naman dito, kung kami is kung hindi ito nawala, kung hindi siya nawala o hindi namatay, sa nakikita ko dito, nagkakaroon kasi siya ng pag-iisip, no? Ay, may third party. Nagkakaroon kasi siya ng pag-iisip to recover. Kumbaga, nagkakaroon pa rin naman siya ng interest. But, hoping, kung nagkakaroon siya ng interest sa'yo, but you need to trust your intuition kasi dito, may something. May papasok ka sa third party. LDR ba kayo nito? Papasok ka sa third party nito. So, iba dito kung LDR kayo, LDR yung iba. Sa iba kasi LDR nakikita ko dito. May distance. Yun. But mag-trust ka kasi andito si Devil. No? Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ay nako po, Diyos mio. Sana, alam mo na yan, maaring isa sa inyo, hindi talaga nagiging totoo dito sa relationship, pero isa sa inyo na still naghihintay. May pagka-toxic yung relationship, no? May blockage sa relationship, sa nakita ko dito, yun, misa may conflict, nai-stress din yung isa, pwedeng kung iba sa inyo, kung may anak talaga kayo, andun talaga isa sa kumakapit na lang sa relationship. Kahit na nakakaramdam siya ng sadness, nakakaramdam siya na they feeling rejected, abandoned, or may mga hindi pagkakaintindihan na situation, kinagkakaroon na lang ng pagkocontrol ng emotion yung isa, no? Pwedeng ganun. Nag-isolate na lang, nag-iisip na lang siya ng parang nagmumuni-muni o nagsisiyasat na lang siya sa sarili niya na someday makaka-recover din ito, magiging okay din kami, parang nahandun sa point na yon sa nakikita ko dito. Lalo na kung may anak kayo, no? Mahirap talaga. And then, yun nga, kung wala naman kayong anak, maari kung may third party dito, maari yung karelasyon niya, miss may third party, ay may anak. Basta ang toxic nung relationship. Hindi ko alam why, but there's a blockage. Ako na nakikita dito sa relasyon. Tingnan natin yung money mo. Mahaba din yung pasensya ng isa sa inyo, ano? Iba dito may third party.
Pwedeng isa sa inyo medyo matuksuhin, sa iba. Sa may mga third party, ha? Yan. Money. Okay, when it comes sa money mo, you try to make it balance naman yung money mo kasi nandito ka naman sa situation mo na you put a guard when it comes to your money. Ganyan. Nagsusumikap ka talaga pagdating sa money mo. Sa nakikita ko dito, talagang pinipilit mo na maging okay yung money mo. Kaya lang minsan siguro nagkakaroon din talaga ng struggle sa money mo. But there's a new horizon happen. May hinihintay ka ba pagdating sa pera? Yun, nagkakaroon lang ng konting stress. Natural naman kasi ito sa tao no? Yung may mga stress situation pagdating sa pera. Siguro may mga unfinished business when it comes to money sa iba sa inyo or nahadon talaga yung pagpupursige or pagtsatsaga or pagkocontrol sa iba sa inyo when it comes to your money. But still, sa iba dito is nandun pa rin yung struggle sa pera. Nagkakaroon ng struggle sa pera. Ate, magsasucess ba? Success ba? Dito kasi sabi, kasi wag ka daw susuko. As long as kaya mo daw balansehin yung pera mo, as long as magpupursige ka dito, at magiging organized ka, magiging okay siya kasi there's a new horizon ako nakita dito. Pero mag-ingat ka pa rin pagdating sa pera mo, sa nakikita ko ito kasi pwedeng papasok ka sa isang sitwasyon o merong taong connected sa'yo na may pagbabackstab pagdating sa pera. Mag-ingat ka pa rin. Tingnan natin ang iyong advice. Okay. Pagdating sa advice, when it comes sa advice, sabi dito, whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go, Magkaroon ka din daw ng paghihigpit o maghigpit, Pwedeng sa pera mo or any situation in life. Kailangan mo daw maghigpit. And syempre, sinasabi, focus ka lang daw sa pamilya mo to be stable, think to the future, and then, focus to your stability, May mga situation na kailangan mo daw magkaroon ng self-evaluation or kailangan mo daw mag-trust sa intuition mo. Also, this is a time to awake, I don't know why, pero may sinasabi siyang awakening or need to awake or you need to be wise, parang ganun. Mas more ka maging more on wiser and stronger this time. And also, yung mga lesson from the past, you need to learn from that, ang sinasabi rin dito. May mga decision making na need to change kung if ever na hindi kaya mag-let go or this is a time na to transform into your life. Basta, ang sabi lang dito is let go kung ano yung mga bagay na need to let go. Basta wag mo kakalimutan yung mga lesson na naganap sa nakaraan and then awakening. Yun. Ano ba to? I-force mo daw na magkaroon ka ng mga good foundation into your life. Good connection, good foundation, value the person who value you, value also yourself, yourself, your family, kung ano yung mahalaga sa'yo. Yan. Yung sarili mo din, syempre, di ba? So, nakita ko dito. Yun. May calling ka dito. Mag-ano ka sa mga sign. May calling ako nakikita sa dito. Arigatou namaste, God bless.